Kaya ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan din naman niya ay nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilagi tayo at nangagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan, at ang katyagaan ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa, at ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sapagat nang tayo mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagat ang isang tao ay bahagyanang namatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mangangahas mamatay. Datapwat, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagat kung noong tayo mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa, ngayon na nagkakasundo na, ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo mga gagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Kaya, kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagat ang lahat ay nangagkasala, sapagat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moses, kahit doon sa hindi nangagkasalaman ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyaong darating. Datapwat, gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagat kung sa pagsuway ng isa sa nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos. At ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala, sapagat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa. Datapwat, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaring ganap. Sapagat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubha pang nagsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatwid bagay si Jesucristo. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap ng buhay. Sapagat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan, upang ang pagsuway ay makapanagana. Datapwat, kung saan nananagana ang kasalanan, ay nananaganang lubha ang biyaya, upang kung paano ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katwiran, sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin.